day. Now, I know I have been watching, of course, I've been watching the coverage on the impeachment proceedings in the different, both from the traditional media and social media. And maliwanag naman na marami kayong itatanong. Kaya sabi ko, hindi naman yung mga sagot ko hindi makukuha sa isang sentence lang, kaya kailangan siguro gawin na natin to. And so anyway, so let's start a subject on the impeachment of Vice President Sara by the House of Representatives. Now, I think it is useful, siguro para maunawaan talaga natin ang mga pangyayari. At bilang siguro parang paliwanag na rin doon sa mga tanong na nakikita ko sa mga commentator. Number one, maalala ninyo, nagsimula lahat ito nung I made the pronouncement. Sinabi ko na ayaw ko yung sana wag na tayo mag-impeachment dahil madaming ibang trabaho at actually it's also not practical. At nung panahon na yon, nung una kong sinabi yun, wala pang nagpa-file ng impeachment. Kaya't sana, I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man, wag na muna natin gawin ito. Kung talagang meron kayong paniniwala na kailangan gawin ito, wag naman siguro muna ngayon at marami pa tayong gagawin. Kaya't kung titignan naman ninyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang mag-file. Wala sa sumunod naman nila sa hiniling ko sa kanila na wag silang mag-file ng impeachment dahil hindi magandang timing at saka marami pang problema. Ngunit, may ibang grupo, of course, the Makabayan Group out of the House of Representatives, Senator Laila De Lima, the religious group nag-file ng tatlo. And if you remember, nung statement si JPE na sinasabi niya hindi pwedeng pigilin yan dahil may grupo na ayaw. I think he was referring to Iglesia ni Cristo. So sinabi niya, hindi naman natin pwedeng pigil dahil may grupo o may tao na ayaw yan. At sinabi ko sa inyo, nung tinanong niyo sa akin, sabi ko, I agree with him. Totoo. And if you remember, my words were this: they will now, once the impeachment complaints are filed, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang i-proseso ang impeachment complaint. And that's exactly what has happened. Once the impeachment complaints were filed, the House and the Senate, they have no choice. Nakatali ng kamay nila. They have to do this. And they have to do it in recognition of the complaints that have been filed. So, yun ang nangyari ngayon. And that's why we have come to this point where the House has transmitted already the impeachment complaint to the Senate. We have heard some of the statements made by the Senate President as to how he is planning to handle it. So we will have to see because it is many, as you've heard before, and that we heard many times during the Corona trial, these impeachment trials are sui generis. And therefore, we have to be very clear how the rules are and how it will be conducted. Yun ang naalala ko because I was also in the House and I was in the Senate during the Corona trial. Kaya I have some understanding do sa mga procedure. But anyway, that's the way I see it. That's the way that happened, and now I'll open the floor.